Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita ngayong umaga. Special session para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte hindi gagawin ayon kay Senate President Francis Escudero. Planong reklamo laban kay Speaker Romualdez kaugnay ng 2025 budget, panlilihis umano sa issue ng impeachment kay VP Sara Duterte. At Commission on Elections nagpaalala sa mga kandidato na sumunod sa mga panuntunang ipinapatupad tuwing panahon ng halalan. Walang gagawing special session para sa impeachment case habang nakabreak ang Kongreso ayon kay Senator Francis Escudero. Ayon pa sa mambabatas, mahaba pa rin ang proseso ng impeachment case bago ito dumating sa actual trial. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Makatutulong ang special session para magpasa ng mahalagang panukalang batas. Ito ang sinabi sa isang panayam ni Senate President Francis Escudero sa gitna ng usapin sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na naipasa na ng Kamara sa Senado. Paliwanag ng senador, maaaring mapagkasunduan ng parehong liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso na magpatawag ng special session. Ngunit ito niya ay para lang magpasa ng mahalagang panukalang batas at hindi para sa pagkakaroon ng impeachment trial. Sa ilalim rin ng saligang batas ay maaari namang magpatawag ang Pangulo ng special session anumang oras. Ngunit nang tanungin ng senador kung wala itong nakikitang dahilan para rito sa ngayon, sinabi nito na wala. Kahit matuloy ang impeachment case sa plenaryo, nilinaw rin ng mambabatas na marami pang kailangang gawin at mahaba pa ang proseso. Kabilang na rito ang rules and regulations ng impeachment, pag-oobliga sa mga partido na sumagot at dadaan pa sa pre-trial bago dumating sa aktual na paglilitis. Ganito rin anya ang mga nagdaang impeachment process kung saan umabot ng 1 hanggang 2 buwan bago simula ng pagdinig. Nauna nang sinabi ni Senador Escudero na hindi nila ito mamadaliin, ngunit hindi rin nila ito pagpapaliban ng walang dahilan. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang puwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, "Hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo?" Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinyon ng mas nakararami o konti o hindi. Kinumpirma naman ni Escudero na nabigyan na ng kopya ng Articles of Impeachment ang lahat ng mga senador. Inaasahan rin ito na naisa publiko na ito sa website ng Senado bilang isang public document. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsagawa ng indignation rally at candle lighting ang ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte kahapon sa Roxas Freedom Park. Ito ay panawagan ng kanyang mga taga-suporta na protektahan ang pangalawang Pangulo laban sa impeachment sa kanya. Pagpapakita rin anya ito ng kanilang pagkadismaya matapos ma-impeach si VP Sara sa Kamara noong nakaraang linggo. Hindi anya titigil ang mga taga-suporta ni VP Sara sa pagsasagawa ng mga rally hanggat hindi wini-withdraw ang impeachment complaints sa kanya. Nagkaintindihan lahat ang mga bawat sektor na magpunta dito sa Freedom Park para mapalabas natin yung bakit yung nangyari na sinasabi ni BBM na walang impeachment. Nagulat na lang kami na mayroon ng pinasa na 4 na impeachment doon sa Senado which hindi pinapadaan sa mga balaod sa House of Representatives. Hindi kami titigil na ganitong ginagawa namin hanggang hindi i-withdraw yung impeachment complaint. Pangalawa, hintay natin yung penal na kaso ng Supreme Court na pina-comment si BBM at saka si Speaker
si Escudero at saka si Bersamin. Panlilihis umano sa issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang planong paghahain ng kaso laban kina Speaker Martin Romualdez at iba pa kaugnay ng mga alegasyon laban sa 2025 national budget. Balak ng Citizens Crime Watch, dating House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at iba pang kaalyado ng mga Duterte na magsampa ng kasong kriminal laban sa House Speaker dahil sa bilyong-bilyong pisong halaga umano ng insertions sa pambansang pondo ngayong taon. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Tinuligsa ng ilang House leaders ang planong pagsasampa ng complaints laban kina House Speaker Martin Romualdez, dating House Appropriations Chairperson ako Bicol Party List Representative Saldico at House Majority Leader Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe. Kaugnay ito ng nasa 241 billion pesos na halaga umano ng insertions o isiningit sa 2025 national budget. Wala umanong basehan ng mga ito at obvious na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula sa tunay na issue, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Giit pa nito, huwag gawing panakipbuta si Speaker Romualdez para takasan umano ang pananagutan. Sa pahayag naman ni House Assistant Majority Leader Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, target umano ngayon si Speaker Romualdez para pahinain ang kaso laban kay VP Duterte. Kahina-hinala rin umano ang hakbang kasunod ng endorsement ng impeachment complaint sa Senado. Malinaw anyang diversionary tactic ito. Complainant sa reklamo laban kina House Speaker Romualdez, Representatives Ko at Dalipe ang Citizens Crime Watch, dating House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at iba pang kaalyado ng mga Duterte dahil sa bilyong-bilyong pisong halaga umano ng insertions sa pambansang pondo ngayong taon. Siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. Itinatanggi naman ng mga ito na dahil sa political war sa pagitan ng mga Duterte at Marcoses ang kanilang hakbang. Malinaw na mayroong krimen na nangyari. Malinaw na Martin Romualdez, Saldico at Mr. Dalipe committed a crime against the Republic of the Philippines. Hiwalay po natin yung politika dito. Mag-focus po tayo doon sa krimen na nangyari. Wala po kaming pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo sumasali tayo sa pamumulitika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat ang pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag noong nakalipas na buwan na may mga blankong items umano sa niratipikahang Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Naghain naman ng petisyon sa Korte Suprema sina Congressman Ungab, former Executive Secretary at Senatorial Aspirant Vic Rodriguez at iba pa upang hilingin sa Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang 2025 national budget. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato na sumunod sa mga panuntunan ng pangangampanya ng kanilang ipinatutupad tuwing panahon ng halalan. Sisimula ni rin bukas ng komisyon ang campaign period sa mga tumatakbong national candidates. Narito ang report ni Dante Amento.
Sa pagsisimula ng campaign period o pangangampanya ng national candidates, unang tumatakbong senador at party list bukas, binigyang diin ng Commission on Elections o COMELEC na sundin ng mga kandidato ang mga panuntunan ng pangangampanya. Ilan dito ang hindi pagkakabit ng mga campaign material sa kawad o poste ng kuryente o kaya sa mga puno. Tiyak hindi na tama ang sukat o laki ng poster na 2 by 3 feet lamang. May designated common poster areas ang COMELEC sa iba't ibang lugar kung saan pwedeng maglagay ng campaign materials. Dagdag pa ng komisyon, dapat environment friendly o hindi nakasisira sa kapaligiran ang campaign materials. Huwag naman kung makapagpako sana sa puno, wagas, kung kaya sila ang pakuan namin. Di siyempre masakit din sa kanila yon. Number 2, gagamit po tayo ng mga biodegradable materials. Huwag naman yung non-biodegradable materials. Inaasahan naman na sisimula ng COMELEC ang pagbabakla sa mga illegal na poster ng mga kandidato kasabay ng campaign period bukas. Inaamin natin, sabi ng Supreme Court sa Diocese of Bacolod versus COMELEC, hindi namin pwedeng tanggalin yung mga nasa private properties kasi karapatan niya ng mga may-ari ng bahay o ng property. Pero wag naman pong aabusuin basta na makapagkabit ng walang pahintulot. Samantala sa mga gagamit naman ng mga pampaingay o jingles, dapat may pahintulot ang artist ng kanta at hindi ito makapagdudulot ng ingay lalo na kapag marami pa ang natutulog. Babala ng COMELEC ang illegal ng campaign materials ay maaaring ground para madiskwalipika ang isang kandidato. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ng National Maritime Council o NMC na mananatiling matatag ang Pilipinas laban sa anumang dayuhang panghihimasok sa West Philippine Sea. Binigyang diin ng NMC ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Bagamat nananatiling bukas sa diplomatikong solusyon, tiniyak ng Pilipinas na hindi ito uurong sa pagtatanggol ng karapatan nito sa ilalim ng UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Isinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian ang panukalang batas na magpapalit ng pangalan ng Philippine State College of Aeronautics o PhilSCA bilang National Aviation Academy of the Philippines o NAAP. Binigyang diin niya ang pangangailangan ng mas mahigpit na seguridad sa aviation matapos ang mga nagdaang insidente ng pagbagsak ng eroplano sa bansa. Sa ilalim ng Senate Bill 2969, ang NAAP ay inaatasang magbigay ng dekalidad na pagsasanay sa larangan ng aviation, pati na rin ang pagbibigay ng scholarship sa mahihirap, ngunit karapat-dapat na mag-aral. Pinara ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR-SAIC ang isang convoy na konektado umano kay dating Senator Manny Pacquiao sa Ortigas Busway Station dahil sa iligal na paggamit ng EDSA busway lane. Ayon sa SAIC, gumamit din sila ng blinkers at wangwang o sirena ang isang itim na van na bahagi ng dalawang sasakyan sa nasabing convoy na kalaunan ay tumakas. Bumalik naman ang Toyota van sa insidente at tinanggap ang multa habang ang black suburban SUV na tumakas ay iniimbestigahan na ng Land Transportation Office o LTO para sa show cause order. Narito naman po ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa ating live feed sa may EDSA Bagong Baryo. Sa ngayon po, both sides sa mga papunta ng monumento at gayon din sa mga papunta ng Balintawak ay maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, sa ngayon po makikita natin dito sa may Valenzuela Interchange na may pagsisikip na po ng daloy ng mga sasakyan sa oras na ito. Subalit sa iba't ibang bahagi naman po ng NLEX dito sa may Balintawak, Mindanao Toll Plaza, May Kawayan Interchange, Bocaue Toll Plaza at San Fernando Interchange ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan. At sa drone video ni Jimmy Codinera sa Pardo Service Road, Cebu City, maluwag po ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay sa Cebu City. Sa drone video naman po nakuha ni John Ray Torrecampo sa Cebu South Coastal Road, tuloy-tuloy po ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Talisay City at Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga.
Nagbabala ang Management Association of the Philippines laban sa pag-aalis ng EDSA bus carousel at imbis ay iminungkahing palakasin ang mabuhay lanes. Ayon sa MAP, hindi luluwag ang trapiko sa EDSA kung madaragdagan lamang ang lane para sa pribadong sasakyan, kundi lalo pang dadami ang mga ito. Hinimok din ng grupo ang gobyerno na linisin ang mabuhay lanes mula sa mga sagabal sa trapiko at iprioridad ang pampublikong transportasyon. Ipapatupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paggamit ng Unified PWD ID system bago matapos ang 2025 upang maiwasan ang paglaganap ng peking PWD IDs. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, kasalukuyang nasa pilot implementation stage ang sistema mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Magkakaroon ang bagong ID ng security features tulad ng RFID at isang online verification portal upang tiyakin ang pagiging lehitimo ng gumagamit. Pinagtibay ng Pilipinas kasama ang iba't ibang humanitarian partners ang pakikiisa at pagsunod nito sa mga pandaigdigang batas. Ito ay parte ng formal na pagsisimula ng trabaho ng mga miyembro ng Interagency Committee on International Humanitarian Law ng bansa. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Mas palalakasin ng Pilipinas ang compliance sa mga pandaigdigang batas. Alinsunod ito sa nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na Executive Order No. 77 noong Nobyembre ng nakaraang taon, kung saan gagawing permanenteng komite ang Interagency Committee on International Humanitarian Law o IAC-IHL. Layunin nito na bigyan ng mas malinaw na direksyon ang bansa pagdating sa pagsunod sa international humanitarian law. Kasama na rin dito ang mas mabilis at progresibong koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya pagdating sa mga humanitarian response. Kabilang dito ang 17 member agencies at 6 na partner organizations. Mas mabibigyan na ngayon ng formal na pundasyon ang komite upang tumugon sa humanitarian concerns ng bansa. Now you have really the formal foundation that you need in order to work together officially. Before, I think a lot of things were happening kind of unofficially, informally, on an ad hoc basis, and now you really have the backing, the foundation, and the basis to actually take the work that you've been doing over so many years. Mahalagang hakbang rin ito upang mabigyan ng gabay ang gobyerno sa mga usaping may kinalaman dito. This particular group would be able to assist, monitor compliance to IHL, but the most important here is really look into new developments of IHL and how Philippine policy would be able to shape and contribute to implementation of IHL. Samantala, sa isinagawang 2 araw na fellowship at workshop nitong February 6 at 7, nagsilbi itong simula ng organisadong aksyon sa pagitan ng mga miyembro upang mas mapalagana pa ang kaalaman pagdating sa pagsunod ng bansa sa international humanitarian law. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala ang Pilipinas sa pamamagitan ng Humanitarian Air Bridge ng donasyong bonnets, guantes at kumot para sa mga apektado ng krisis sa Gaza ayon sa Office of Civil Defense. Pinangunahan ni OCD Administrator Ariel Nepomuceno ang turnover ceremony kasama ang Jordanian Honorary Consulate at Department of Foreign Affairs. Ayon kay Nepomuceno, ang Pilipinas ay nakikiisa sa pandaigdigang humanitarian efforts upang matugunan ang agarang pangangailangan sa Gaza. Planong bawasan ng Trump administration ang staff ng US Government Humanitarian Agency na USAID. Ayon sa report ng mga media sa Estados Unidos, mula sa mahigit 10,000 staff ay babawasan ito ng mas mababa sa 300 empleyado. Ang mga maiiwan umanong staff ay may specialization sa health at humanitarian assistance. Samantala, nagsampa naman ang 2 union na nagre-representa sa mga staff ng USAID ng kaso laban kay President Donald Trump at administrasyon nito.
Ito ay dahil sa utos na pagtatanggal ng trabaho sa mga empleyado at pagbuwag sa ahensya. Inaasahang darating ang dalawang snowstorm na tatama sa northern US. Posible itong magdala ng snow at ice sa mga maaapektuhang estado. Narito ang report ni Abby Valdez. Dalawang winter storm ang paparating sa hilagang bahagi ng United States na may dalang snow at ice, kung saan ang unang bagyo ay inaasahang magdadala ng 10 pulgada ng niebe sa New England. Nakataas ang winter storm warnings at winter weather advisories mula sa Minnesota hanggang Great Lakes at gayon din sa karamihan ng Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey at New York. Bumagsak bandang umaga noong Sabado ang light snow sa Virginia, Maryland at Washington bago ito naging wintry mix, habang moderate to heavy snow ang bumagsak sa Lake Erie, Pennsylvania at Northern Ohio. Inaasahang makahaharap ang sistema ng rich moisture sa Wisconsin na maaaring magresulta ng mas matinding snowstorm para sa mga bahagi ng Midwest at Northeast. Maaaring dumating ang pangalawang bagyo sa Martes, subalit hindi pa tiyak kung gaano karami ang ibabagsak nitong niebe at kung ito ay dadaan patungong Mid-Atlantic, kabilang na ang Washington at Baltimore. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang araw nang lubog sa tubig baha ang ilang lugar sa Oriental Mindoro dahil sa walang tigil na pagulan bunsod ng pinalakas na shear line. Libu-libong residente sa probinsya ang apektado ng matinding pagbaha base sa pinakabagong ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito ang report ni Alan Manansala. Kinumpirma ng Oriental Mindoro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO na 5 bayan partikular na ang Nauhan, Baco, Victoria, Socorro at Calapan City ang kasalukuyang nakararanas ng matinding pagbaha. Dahil dito, pansamantalang nasa evacuation centers ang nasa 3,833 na individual na ang nilikas. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang lawak ng pinsala sa bayan ng Baco, kung saan umabot na sa critical level ang tubig sa Ilog Alag simula pa kahapon. Sa Calapan City, nalubog sa baha ang mga kabahayan sa Sitio Perlas at Sitio Layugan sa Barangay Canubing 2, habang umapaw ang tubig mula sa ilog patungo sa highway sa Barangay Santa Rita. Nagpaabot na ng tulong ang ilang local government units sa mga apektadong residente. Samantala, patuloy ang search and rescue operation sa isang katutubong residente ng Bukayo Grande, Banuto, Nauhan matapos anurin ng malakas na agos ng tubig bandang 2:20 ng hapon nitong Sabado. Kinilala ang biktima na si Rico Makawili, 47 anyos. Patuloy namang nananawagan ang mga lokal na otoridad sa mga residente, lalo na ang mga nasa malapit sa daluyan ng tubig, na maging alerto at agad ipagbigay alam ang anumang impormasyon na maaaring makatulong sa search and rescue operation. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang isang rider na sumemplang sa isang motocross event sa Barangay Inarawan, Antipolo City. Samantala, nilapatan din ng first aid ng UNTV News and Rescue ang isang lalaking tumalon sa ikalawang palapag ng bahay upang makaligtas sa sunog. Narito ang report ni Lizelle Nael. Naka-standby medic ang UNTV News and Rescue Team sa isang motocross event sa KRB Speedway Racetrack, Barangay Inarawan sa Antipolo City nang sumemplang sa kasagsagan ng laro ang rider na si Aris Borsio, 40 anyos, na taga Caloocan City. Huling kategorya na nang mawala ng kontrol ang rider dahilan para sumemplang ang minamanehong motor at bumagsak sa lupa. Nagtamo ng pananakit ng ulo, pagkahilo at pananakit ng kanyang kaliwang kamay ang rider na agad namang inassess ng team at nilapatan ng paunang lunas. Sa flat track race, merong kumalat, may sumemplang na rider, and napakaganda po ng response. The UNTV News and Rescue was already there on the scene. So hindi ho ginalaw yung rider, check muna nila kung may bale or kung may masakit sa katawan, and then they carefully transferred the patient palabas po ng racetrack. Tumanggi na ang biktima na magpadala sa ospital at inasistihan na ng kanyang mga kasamang rider.
Isang sunog ang sumiklab sa Taladtad Street, Gagalangin, Tondo, Manila, kung saan isang concerned citizen ang lumapit sa UNTV News and Rescue upang humingi ng tulong dahil sa isang taong naaksidente. Agad namang nirespondihan ng grupo ang lalaking biktima na si June Relly Susmiran, 34 anyos. Ayon sa kanya ay natrap siya sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Upang siya ay makalabas ay tumalon siya mula sa ikalawang palapag at nagtamo ng deformity sa kaliwang paa. Binigyan ito ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue at tumanggi nang magpadala pa sa ospital. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na kahapon sa PhilSports Arena sa Pasig City ang tagisan ng galing sa volleyball court ng mga koponan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. 4 na teams ang naglaro sa opening match ng ikatlong season ng UNTV Volleyball League, kung saan ang panalo ay hindi lang para sa team kundi para rin sa kanilang napiling benepisyaryo. Ang detalye sa report ni Jed Darisina. Lady Spikers are back. Muling magpapasiklaban ang iba't ibang kupunan mula sa mga ahensya ng gobyerno sa ikatlong season ng UNTV Volleyball League. 8 kupunan na maglalaban-laban ngayong season para sa kampyonato. Kasama pa rin sa liga ang AFP Lady Gunner, BFP Lady Firefighters, COMELEC Suffragettes, DFA Emissaries, at PNP Lady Patrollers. 3 bagong ahensya rin ang makikiisa sa advokasya ni Kuya Daniel Razon sa larangan ng volleyball. Sila ang NCNH Wellness Warriors, NHA Home Masters, at PhilHealth Consulta Health Insurers. Maganda po yung liga na to kasi nakakapag-share po tayo. Hindi lang po tayo basta naglalaro. So nakakapagbigay po tayo ng tulong sa mga nangangailangan po. Excited at the same time, medyo kinakabahan since first time na NHA na sumali. Pero for the sake of camaraderie ng UNTV, so ibibigay namin yung best namin para sa community ng NHA. So it's very challenging po kasi yung mga players po ay galing regions po. So ngayon lang po kami mag-iisa po we will be practicing a lot pa po. Kailangan pa pong practice po ng madami. Nagsimula na kahapon sa PhilSports Arena sa Pasig City ang tagisan ng galing sa volleyball court ng mga kupunan. Ito ay para masungkit ang panalo, hindi lang para sa team kundi para rin sa kanilang napiling benepisyaryo. Ngayong ikatlong season, binago ang patakaran mula sa dating 4 ay maaari na ang 5 import na makatutulong sa bawat team liban na lang sa AFP at PNP na nasa top 2 ng team standings noong nakaraang season. Mayroong pa ring play-all rule para lahat ng public servants ng mga ahensya ay mabigyan ng tsansa na makapaglaro. Sa opening match, nagharap ang AFP Lady Gunner at COMELEC Suffragettes. Na-sweep ng back-to-back champions na AFP Lady Gunner ang 3 sets sa score na 29-27, 29-27 at 25-23. Nanguna sa scoring ang middle blocker ng AFP na si Sergeant Aya Yonko na may 15 attack points, 4 blocks at 1 service ace sa laro. At bilang back-to-back champions, sinabi ng kanilang head coach na si Staff Sergeant Miriam Go, mindset nila ngayong season ang lumaban talaga. So yun, pinag-uusapan namin, kailangan i-defend pa rin. Hanggat kayang-kaya namin na i-defend yung crown namin. I-defend namin. Para sa aming beneficiary na talagang matutulungan namin at umaasa sa amin na makuha pa rin namin yung champion. Bigo mang manalo sa unang laro ngayong season ay mas pag-iigihan pa ng COMELEC Suffragettes ang kanilang trainings. Target din ng grupo na mapataas ang kanilang ranking ngayong season. More on defense, tapos more on agility rin kasi kahit anong sabihin natin yung mga players namin medyo may edad na.
So kailangan namin ng resistensya pa. Mas mag-e-effort ang COMELEC ngayon at pipilitin namin tumaas yung ranking namin from last year. Nagharap naman sa second match ang BFP Lady Firefighters laban sa PNP Lady Patrollers. Wagi ang BFP Lady Firefighters matapos ang 4 na set sa score na 21-25, 25-18, 21-25 at 27-29. 23 points ang nakuha ng best player of the game na si Fire Officer 2 Gang Abellana. Mula ito sa kanyang 17 attack points, 4 blocks at 2 service aces. Masaya naman ang kanilang head coach na naipanalo ng team ang una nilang game ngayong season. Sobrang malaking bagay po yun kasi yun po yung magbibigay ng moral, mataas na moral sa ating mga player para pag-igihin pa sa mga susunod pang mga games po namin. So napakahalaga po talaga nung maipanalo namin yung unang laban namin. Para naman sa PNP Lady Patrollers, mas pagtutuunan ng pansin ng kanilang head coach ang koneksyon ng bawat player sa court para sa susunod nilang mga laro. Unang set medyo marami ang error namin kasi hindi pa nila nakuha ang isa't isang teamwork ba, hindi pa nila na yung momentum ng bawat isa. So hindi pa sila nagkaamuyan kumbaga sa laro ng isa't isa. Mahaba-haba pa naman yung laro namin, so March 12 pa, so mahaba pa preparation namin sa susunod na laro. Ito ang ikatlong taon ng Women's Volleyball Tournament ng UNTV Sports and Charity na siyang konsepto ni Kuya Daniel Razon na ang hangarin ay makatulong sa mga napiling benepisyaryo ng ahensya. Ang mga teams po na narito dahil sila po ay may kakayahan sa larangan ng sports. Ang sports po ngayon ay nagiging daan para makatulong, makaabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. At ito ay isang prinsipyo na amin pong daladala. Salamat po sa pagmamahal na inyong iniuukol sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Na sa bawat hampas ng bola, sa bawat pagsisikap na manalo ang nasa inyong kalooban, this is for charity. Ito ang natatanging liga sa bansa na bilang nagpapasaya sa manonood, nagbibigay ng motibasyon sa manlalaro, kundi nagbibigay din ng galak sa kanilang mga natutulungan. It's always the hashtag win and win. Win in sports and win for charity. Kaya naman abangan ang bakbakan ng 8 teams para makuha ang kampyonato ngayong UVL Season 3. Simula March 5, 2025, mapapanood live sa Paco Arena tuwing Miyerkules at Linggo ang susunod na tagisan ng galing ng iba pang mga kupunan. Mapapanood din via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel ang exciting volleyball action ngayong UVL Season 3. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga kasangbahay, bilang bahagi ng advokasya ng UNTV na public service, magtutungo ang UNTV Mobile Dental and Optical Clinic sa lugar ng Bataan National High School sa 2021 Roman Superhighway, Balanga, Bataan bukas, February 11, upang magkaloob ng free medical and pediatric consultation, dental extraction, optical checkup with free reading glasses, may kasama rin itong libreng gamot at legal consultation. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Book of Psalms, chapter 119, verse 11, na nagsasabi, "The word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee." Ang salita mo'y aking itinago sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Oil price update po muna para sa ating mga kasangbahay na motorista. Good news po dahil bahagyang mababawasan ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo.
Sa pagtaya ng oil industry players, aabot sa hanggang 20 sentimos ang posibleng rollback sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Habang tinatayang aabot naman sa hanggang 10 sentimos ang mababawas sa presyo ng bawat litro ng gasolina. Bahagya lang din natin mararamdaman. Kasi yung gasolina, di ba, ilang panahon talagang puro pagtaas lang. Ngayon lang ulit nagbaba sa taong 2025. At least ako matutuwa na ako niyan. Improving. At least kahit pa paano meron. Na-appreciate naman. May supply na rin kahit pa paano yun. 10 cents. Pero kasi nakikita ko yung mga presyo na naman. Pasang-awa na naman yung mga presyo ng iba ng gasolina. Kasi ngayon gasolina na ako. Kaya ang problema kasi, di ba, nung kailan nagkakaroon na ng problema sa mga nagre-request na ng mga price hike nga sa mga public transport dahil nga tuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Di ko lang alam kung pati sa mga sa mga electricity bills natin meron ng effect yun. Pero kasi simula December, di ba? December meron ng price hike. Kaya talagang kunyari naka-fix yung budget mo for the month for gasoline or allowance, talagang mararamdaman mo yun noong December and January. February na pala. Nakalimutan ko February na. Akala ko January 56 na eh. Tsaka nakita nyo ba yung isang balita rin na talagang nagre-request na rin yung maraming mga tao na taasan din yung sahod? Kasi lahat daw nagtataasan. Tumataas yung bili sa pagkain, lahat. Pati gasolina, pataas ng pataas. Pero yung sahod daw nagme-maintain. Kaya daw sa statistics, ang daming mga Pilipino nagsasabi na mahirap sila. Kasi dati, naabot naman daw nila, parang mas naghihirap sila kasi daw dati nabibili naman daw nila to, napoprovide nila yung ganito sa family nila. Ngayon, dahil nagtataasan yung mga bilihin, parang lalo daw silang humihira. Parang hindi daw nila na-feel na parang umaasenso sila kahit na continuously nag-work naman sila. Pero di ba yung nakaraan may good news din tayo na yung inflation rate daw ay hindi naman. Hindi umangat. Pero ang problema nga, yung mga impression ng gasolina, nandun pa rin. Tapos may mga balita pa tungkol sa may carousel na umalis. Huwag naman po. What if kayo na lang daw yung umalis? Charot lang. Pero syempre, kapit lang tayo mga kababayan. True. Huwag natin alisin yung pag-asa sa ating puso, di ba? Pero ngayon, good news naman. Para naman sa mga Q Citizen, dahil magbabalik po ngayong taon ang QC Fresh Market. Hatid po yan ngayong February ng QC Fresh Market at ng Pangulo ang mga sariwang gulay, prutas at iba pang produkto. Kaya naman po, samahan na ang ating mga QCpreneurs na isulong ang mas healthy na lifestyle at suportahan ang mga dekalidad na produkto. Magbubukas po ang QC Fresh Market at Kadiwa ng Pangulo sa Gates 1 and 2 Covered Pathwalk mula 7 a.m. hanggang 6 p.m. this coming February 13 to 14 and February 27 to 28. And for more updates, i-check lamang po ang Facebook page na QCSBC DPO. Di pa ako nakapunta sa mga ganito. Ako din. Ikaw hindi pa rin. Pero nakakita na ako dito sa may Circle Kadiwa stores. Ako rin nadadaan-daanan ko lang sila pero hindi ko pa rin nakikita yung mga presyo tapos kung gaano ba ka-fresh yung mga produce na mga tinitinda dito. Pero maganda nga kasi syempre di ba lagi nga natin nasasabi kapag meron tayong mga ganito na yung mga local na mga farmers natin nasusuportahan natin sila dun sa mga produkto na imbis na tayo bumibili tayo sa mga imported na mga produkto, dito supportahan natin yan kasi syempre, yung mga farmers natin, kawawa rin sila kung minsan, parang minsan, kung nakikita nyo yung mga rescue buy ng mga gulay, mga prutas, na mga nabubulok lang kasi hindi nga natin sila nasusuportahan. At ito, maganda to, no? Kasi syempre, una, para sa community nga, healthy lifestyle din ang sinusulong ng QC, di ba? Para whole foods yung kakainin natin, hindi yung mga tataas ang preservatives. And at the same time, nakakatulong tayo sa mga natin, mga locals natin, di ba? Support local nga. Naalala ko may mga ganyang balita na mga galing sa Baguio, tapos parang nag-viral yun pero
parang 2 years ago na siya. Tapos parang sakit sa puso kasi ang daming gulay, tapos nabubulok lang instead na kumbaga maibahagi. Pero sa mga ganito, di ba, may mga discounts naman which is helpful sa atin lalo na ngayon with increasing oil price, di ba? Malaking kumbaga tulong na rin sa mga masang Pilipino Kasi na binabanggit natin. from farmer, tapos siguro wala naman masyadong salin-salin yan ng mga mga middleman pa. So sa kanila na kagad yung pera. Kaya nga, yun yung kinakalungkot nila. Sabi nila, kahit mabawi man lang daw yung puhunan, kasi kahit pati yung puhunan, hindi nila nababawi kapag sobrang dami, tapos wala nang bumibili. Kaya tayo, support local tayo. Tsaka nakaka-healthy pa yan, di ba? Yung mga whole food natin. Ngayon naman, mahalagang anunsyo naman po para sa Q-Citizen Eco Warriors. Ihanda na pong muli ang inyong recyclables at single-use plastics para i-trade po yan sa pop-up, drop-off, and exchange booth ng Trash to Cashback program ng Quezon City Climate Change and Environmental Sustainability Department. Sa pamamagitan po ng programang ito, ang recyclables at single-use plastics ay naipapalit sa environmental points na magagamit pong pambili ng groceries, pag-order online o pambayad ng utility bills. This week po, narito po ang schedule ng Trash to Cashback Pop-Up Drop-Off ang exchange booth. Ngayong araw po, ito ay matatagpuan sa Barangay Hall, Malambo Street, corner Simbal Street, Barangay Talayan. Bukas naman po, February 11, ito ay nasa Plaza Santa Inez, Barangay Cruz, Naligas. Sa February 12 naman po, nasa Barangay Hall, Kongchu Street, Barangay Masagana. Sa February 13, nasa Covered Court, Jen Lim Corner, Road 5, Barangay Camp Aguinaldo. At sa February 14 naman po, Friday ito, Ito naman po ay nasa Jeepney Terminal, Quezon Avenue sa Fisher Mall. Para po sa iba pang impormasyon at updates, i-check lamang ang QC.Climate Change Department Facebook page. Ganda nito, yung mga plastics. Kasi sa amin sa bahay, parang naging habit din namin yan before na yung mga plastic kinokolekta tapos binebenta namin sa junk shop tapos may mga konting barya, di ba, ganun. Pero ito, with pwede kang makabili ng groceries tapos pwede ka rin makabili online, di ba? Kaya maganda to sa may mga plastics lang dyan na ang daming pakalat-kalat ngayon dyan. Sa labas, nagbabara lang sa mga, di ba? Sana maging regular na to. Kasi alam ko merong isang bansa na ganito din yung ginagawa nila na parang merong isang vending machine na doon mo itatapon yung mga plastics mo. Tapos yun naman, maglalabas na kagad ng cash. Pero ang galing ng idea na pwede mo na siya magamit yung environmental points na yun. Pambili ng groceries, diba? Malaking bagay ito. Naalala ko tuloy yung isang city, nakalimutan ko lang saan, di ba yung mga daga naman? Ano yun? Nanguhuli sila ng mga daga, tapos kapalit mga bigas, ganon. So talagang iba-iba rin talaga ng atake rin, per city, kung ano yung talagang kailangan i-address na issue sa city ninyo, yun yung tutukan natin. Tapos, ibalik natin sa tao, di ba? Yung cooperation na ginagawa din nila. Kaya ang ganda ng initiative na to ng QC. Naisip ko lang, kunyari, pupunta ka dun sa mga exchange booth nga. Tapos may dala kang ang lalaking, siguro paano may sasako yung mga gano'n, yung mga bote, no? Yung isa pa sa may Fisher Mall doon, nasa mall ka, tapos may dala ka isang bag ng mga Hindi ko lang paano ba magandang maisasalansan yung mga bote ng mas efficient nga sa bag. Kasi nga, syempre, pag bote, ang laki nun. May technique kasi kami dyan dati, pag nagaganyan kami, magbibenta kami, diba? Yung mga nagbabakal bote, nagko-collecta niya, tatapakan mo para may bigat siya. Iko-compress mo siya. Yung bote ng mga inumin, ganyan. Yung sa mga inumin, yung mga plastic bottles, di ba? Yun yata ipapapalit dito, di ba? Tinatapakan din, di ba? Pag yung mga plastic na yung mga plastic, yung mga single-use plastic lang. Tapakan mo siya. Kasi dagdag bigat yun. Tapos iba pa yung benta ng takip. Sabi ko sa iba ang benta ng takip sa mismong buti na lang ngayon may ibang mga takip na hindi na natatanggal sa bote. May ganun kasi din. Parang less din yung parang waste na parang magkakahiwalay pa yung mga plastic. Parang may isang brand ngayon ng tubig na nagwa-wonder ako, sabi ko, bakit hindi matanggal-tanggal? Tapos meron din palang ganun sa Europe, ganun din yung tubigan nila na hindi natatanggal yung takip. Para din isang basura na lang siya. Tsaka sa mga magbibigay ng papel, i-segregate nyo yung sa puti tsaka sa may kulay. Kasi yung puti, mas malaki yung presyo ng talaga ba? Pero plastic lang
lang di ata dito. Plastic Hindi nga ko lang lang yata kung dito. lahat Pero ba ng halimbawa, or lahat ng recyclables Oo, talaga. lahat yata ng recyclables pwede. Oo. Recyclable. Maganda lang basta i-separate nyo, tapos magkaiba yung presyo niya. Alam na, Ang dami yan dati eh. O yung iba, dalhin nyo kay Tini, pepresyo ni Tini. Ganun ang Message nyo ginagawa lang ko si kasi Tini. madami kami mga papel-papel. Bebenta ko yun, tapos mag-aarkila ako ng bike. Kasi 10 pesos yung arkila ng bike. Ganun lang. Diba? Pero ito naman mga kasambahay, meron din po tayong good news para naman sa mga Navoteño. Dahil magsasagawa po ng free medical mission ang pamahalaan kung saan libre ang check-up, gamot at vitamins at iba pang serbisyong medikal sa ilang lugar sa Navotas City. Sa February 13, ang Lab for All Free Medical Mission ay nasa Tanza 2 Covered Court para mapaglingkuran po ang mga residente ng Barangay Tanza 1 at Tanza 2. Sa February 14 naman ito ay nasa Phase 1A Multipurpose Building para po mapagsilbihan naman ang mga taga-barangay NBBS Kaunlaran, NBBS Proper at NBBS Dagat-Dagatan. Habang sa February 15 naman, magtutungo ito sa San Roque Elementary School Quadrangle para mahatiran ng libreng serbisyong medikal ang mga residente ng barangay San Roque at Daang Hari. Kailangan lamang po mga kasambahay ay dala ninyo ang inyong PhilHealth ID o Navo Rehistro QR Code. Kung wala po nito, magdala po kayo ng kahit anong valid government ID at irerehistro po kayo on-site. Para po sa iba pang karagdagang impormasyon, magtungo lang po kayo sa pinakamalapit na health center sa inyong barangay. Nako, isa rin to sa mga magagandang mga programa na ginagawa natin kasi alam naman natin, 'di ba, na talagang kailangan ng Pilipinas 'yan yung improvement lalo na sa health sector, sa healthcare natin. So nakakatuwa na nagkakaroon din ng initiative yung mga cities natin katulad ng Navotas na mag-conduct ng mga free medical mission kasi 'di ba kailangan ng tao 'yan, lalo na marami ang nagkakasakit lalo sa panahon natin, paiba-iba, 'di ba? So ang dami yung iba tinitiis na lang yung sakit nila kasi nanghihinayang sa pangpapagamot, pangpapa-check up. Check up pa lang kasi mahal na eh. Bibili ka pa ng gamot. Kaya nakakatuwa na mayroon na tayong mga ganito. Katuwang natin na mag-address ng issue na to na kailangan talaga ng mas magandang healthcare system sa ating bansa. So, good job sa Navotas. Sana lang hindi limited slots yung ibang services nila. Kasi may iba, di ba, na kunwari, kung sa may mga dental, ganyan, limited lang yung nabibigay nila na service. Sana, for all talaga, lahat ng mga tao na makapunta, ma-accommodate nila. Tsaka nakatuwa kasi isang valid ID lang ang kailangan. Parang MCGI clinic natin, di ba, valid ID lang yung kailangan. Mas madali, kumbaga, hindi na magpapagod, hindi na mag-iisip pa yung mga pupunta doon ng kung anong mga kailangan nilang dalhin. Valid ID lang pwede na. At ito, isa pa pong paalala para naman po sa mga senior citizen ng Pasay City. Inilabas na po ng Office of the Senior Citizens Affairs ang schedule po ng social pension distribution. Sa darating po yan na Biyernes, February 14, ipapamahagi po ang social pension ng mga taga-barangay 21 to 24. Sa February 17 po, next Monday naman po ito, ang barangay 25 to 28. Sa February 18, ang barangay 29 to 32 naman po. On February 19, ang barangay 33 to 36. Sa February 20, barangay 37 to 38. At sa February 21 naman po, ang mga taga-barangay 39 to 40. Kaya maaari po ninyong kunin po ng mga senior citizen ang social pension sa OSCA office mula 8 a.m. to 4 p.m. Dalhin lamang po ang photocopy ng Pasay OSCA ID kung ang senior citizen po ang kukuha. At kung ang papakuha naman po sa iba, kailangan po ng authorization letter, photocopy ng valid government-issued ID ng authorized representative at original Pasay OSCA ID ng senior citizen. At para po sa mga katanungan, makipag-ugnayan lang po sa tanggapan ng OSCA mula Lunes hanggang Biyernes 8 a.m. to 4 p.m. sa mga numerong 8804-0976 or 8846-7703. Yan, ang mga social pension po ng ating mga senior citizens. Pero lagi rin natin pinapaalala sana ay alalayan ng mga kasama sa bahay kung meron mang kasama sa bahay yung mga senior citizens natin. Kasi syempre, una,
asahan na natin na medyo marami rin sigurong kukuha dito. Marami na rin tayong mga seniors din eh. So, yung pila, syempre, yung hassle din na aabutin kung magko-commute pa yung isa nyong kasamang matanda, samahan na po natin. Pero kung wala naman pong kasama, pakitake note na lang po sa mga seniors po natin, yung mga dapat nyo pong dalhin para po hindi na po kayo ma-hassle on that day po na kukuhain nyo yung social pension nyo. Oo. Tsaka malay mo naman sa mga susunod na mga panahon, di ba? Kusa nang pupunta sa bahay ng mga senior citizen. Kasi may mga ganun na di ba? Ano na lang, babank transfer na lang. True. Kumbaga ngayon, siguro kaunting pagtsatsaga, pagtitiis muna. Pero malay mo naman sa mga susunod na panahon, di ba? May ganun na. Hindi talagang ganda ng idea, boboto ko. Hindi tumakbo ka na. Kasi may ganun ako nabalitaan na talagang yung mga, may mga social workers, sila yung nag-aabot na sa bahay-bahay ng mga senior citizen. Parang meron nang naging ganun eh, naging advisory natin dati. Hindi ko alam kung yung birthday, na parang cash gift. Ang GCash ata nila. Hindi ko lang alam kung saan Oo, may mga ganun online. Sana lahat, no? Sana lahat. Mag-adapt. At yan po ang ating advisories for today. Ngayon naman mga kasangbahay, magbalik tanaw tayo sa ating kasaysayan. Taong 1996 nang magharap sa isang chess challenge ang world chess champion na si Garry Kasparov at ang IBM chess playing supercomputer na pinangalanang Deep Blue. Sa unang match ay dinaig ng Deep Blue si Kasparov, ang kauna-unahang naitalang panalo ng isang computer laban sa isang human chess champion sa kasaysayan. Balikan natin ang pangyayaring ito sa ating Today in History. February 10, 1996. Sa araw na ito ay tinalo ng Deep Blue ang World Chess Champion na si Garry Kasparov sa unang match ng kanilang chess challenge na idinaos sa Philadelphia, USA. Ang Deep Blue ay isang supercomputer na dinevelop ng IBM Company para talunin ang pinakamahusay na chess players sa buong mundo. Noong February 1996 ay isinabak sa isang 6-game chess challenge ang Deep Blue laban sa reigning world chess champion na si Garry Kasparov. Marami ang nagulat ng daigin ng Deep Blue sa unang match si Garry Kasparov na itinuturing na greatest chess player of all time. Ang pagkapanalo ng Deep Blue ang naitalang kauna-unahang pagwawagi ng isang computer sa kasaysayan laban sa isang world chess champion. Ngunit bumawi sa mga sumunod na chess matches si Kasparov at itinanghal na winner ng chess challenge sa score na 4-2. Nang sumunod na taon ay nagharap sa rematch ang Deep Blue supercomputer at ang world chess champion na si Garry Kasparov. Sa pagkakataong ito ay dinaig ng supercomputer si Garry Kasparov sa ilalim ng isang standard tournament controls. Ang tumalo kay Kasparov ay isang upgraded version ng Deep Blue na mayroong 32 processors at may kakayahang mag-evaluate ng 200 million chess positions per second. Bukod dito ay mayroon pa itong processing speed of 11.38 billion floating point operations per second. Diba? Ang husay mo, Ian. Nakita mo yun? Kaya mo bang talunin yung yung computer? Supercomputer. Na-try mo na ba makipaglaro ng chess sa computer? Naglaro na ako dati, yung sa mga phone lang ini-install. Hindi, never pa ako nanalo. Kahit, di ba may mga may mga easy, medium, hard. Kahit yung easy, hindi pa ako nanalo. Nahirapan ako. Scrabble lang yung na-play ko na ganyan na parang naka-program. Ay, kung may kalaban mo, use program, gano'n. Ako Tetris. Tetris. Ay, oo, yan, Tetris. Ako nalaro ko, merong app sa phone, Game of the Generals. Na-try ko, nanalo ako. Pero chess, ang hirap na. AI talaga to eh. Ito AI kasi. Hindi kasi nalaro ng Game of the Generals sa chess eh. Sa chess kasi, isa nga yun sa mga ginamit dito sa kay Deep Blue. Na sa chess kasi, kaya mo nang i-compute lahat ng possible na move. Kasi nga, dahil ang tagal na nilalaro ng chess ng tao din, ang dami ng mga mga strategies na naka-record sa libro Kumbaga, recorded na mga moves at saka mga techniques na nakalagay sa libro dahil nga ang tagal na nilalaro yung chess. Minsan parang may mga specific na parang choreograph na kasi kunyari pag ginalaw mo ito yung susunod dyan. So parang yung laro na chess at that time na parang kapag ginawa mo ito na yung next logical na sagot doon kasi nga ang tagal dami na naglalaro ng chess at yun yung pinrogram nila dito sa Deep Blue. Para pag-aralan lahat ng mga famous na mga laban sa
sa chess kung ano ba yung ginawang moves na itong specific player na to, tapos naka-record yun sa lahat ng memory niya. Kaya naiisip ko na gaano ba kalakas yung processor tsaka memory na itong computer na to. Pero pagka kinumpare mo pala siya, hindi naman pala siya ganun kalayo sa mga cellphone natin. Mas malakas pa rin yung mga cellphone natin. Kung i-compare natin, kumbaga in layman's term, siya, more on specific task lang talaga siya. Kasi nga ginawa siya para lang pan-chess. Hindi siya pang-compute ng lahat ng gusto mong i-compute. Tulad ng mga usual computers natin ngayon. So, parang calculator siya. Parang isa lang yung program niya. Mag-calculate lang ng mga numbers. Ito, maggumawa lang siya ng mga logical actions dun sa mga chess moves. Kaya yun yung pinrogram sa kanya na napakaraming games na nasa loob ng computer na yun. Ang galing nga kasi noong 1996, 'di ba, natalo naman yung Deep Blue noong 1996. Kumbaga 4-2 yata ang score noon. So nanalo pa rin si Kasparov. Tapos nagkaroon niya ng rematch noong 1997. Doon na talaga siya na-frustrate kasi natalo siya ng ng Deep Blue noong 1997. Kasi nung time daw ng 1996, 100 positions daw, 100 million positions yung kaya na i-produce or gawin nung mismong computer. Oo. Tapos daw, noong 1997, in-improve nila to 200 million. Doon na siya natalo. Talagang sobrang na-frustration. Tapos parang may isa pang game sila doon na parang sinabi niya na parang hindi na computer yung kalaban ko doon sa time daw na yon. Kasi may isa daw na laban na 19 moves lang natalo siya. Kaya doon siya doon siya parang first time niya na natalo siya in 19 moves. So parang napahiya siya doon. Tapos question niya na yan. Yun yung problema ng unang match nila kasi based doon sa may chess rules kasi sila may timer yun eh. Kapag mabagal mag-compute ngayon yung computer, kumbaga parang ma-forfeit yun. Kaya kailangan mabilis ka mag-compute. Kaya nung na-double yung computing power ng PC, mas mabilis na siya. Pero ang issue nga din nung pangalawa, kahit na ganun kabilis na, nagdo-draw pa rin sila para may 3 match sila na draw. So ano pa rin, kumbaga lumalaban pa rin, mahirap pa rin pala. Hindi basta-basta natalo pa rin si Kasparov. Kasi isipin mo, lalabanan mo computer, kumbaga kung i-visualize mo, para ka nakikipaglaban sa ilang daang chess players na nag-iisip para against sa'yo. So parang one versus many yung kalaban mo. Tsaka imagine naka-program dun sa mismong engine na to, sa Deep Blue, na thousands of master chess na level ng games. Tapos kasama pa yung mga records ng naging laban mismo ni Kasparov. So ayun yung parang malaking advantage. Kalaban niya rin sarili. Oo, parang kalaban mo yung sarili mo, di ba? Pero ang galing din kasi itong match na to, talagang heavily marketed din ng IBM. Tapos talagang minarket nila to the point na ang laking tulong sa stock value ng IBM na nagkaroon sila ng increase ng 15%. Kumbaga kumita sila ng gano'n na pag-angat sa stock value. Tapos billions of dollars with that with that match alone. Para ma-market nga nila yung Deep Blue. Kaya ang galing na yung sinasabi mo na recorded na mga games din ni Kasparov. Kasi noon pa lang talaga, nag-start sila ng development nito 1985. Ang pangalan pa na una, Chip Test. Tapos naging Deep Thought na nilalaban nila sa mga chess championship. Tapos si Deep Thought nakalaban siya ni Kasparov din, pero natalo siya. Kaya siguro meron silang mga recorded na mga games. Kaya parang kalaban din ni Kasparov yung sarili niya. Kasi syempre yung mga developers nila, ang purpose talaga nila kung ba't nila ginawa to, gusto nila talagang makadefeat ng isang world champion na chess player. Which is, nagawa naman nila somehow, di ba? Oo. Pero kay Garry Kasparov pa rin ako. Kasi imagine, isa lang yung brain na meron siya. Tapos nakalaban niya yung ganun. So, ang lupit niya pa rin. Magaling talaga rin siyang chess player. Right. Pero dito na tayo mga kasabay, lipat naman tayo ng topic. Naranasan nyo na ba yung sobrang gipit kayo sa pera? Nako, basic. Ay, oo. Lalo na pag estudyante ka. Lagi yan. Sa mga pecha di peligro, gipit-gipitan na yan, di ba? Kayo ba? Saktuhan lang. Yun talaga may mga pagkakataon na gano'n yung di ka makakawin pag nalaglagan ka ng piso, gano'n. Lahat ang baril mo kukunin mo na. Talaga bawat piso talaga ma-appreciate mo. Dito kasi mga kasambahay sa ating Kristiyano drama, yan po ang problema ng magkapatid na Ana at Buboy na ulila na sa magulang. Dahil sa kakapusan sa pera, napahiling tuloy si Ana na sana ay makapulot siya ng pera para makabili ng pagkain at makabayad sa mga utang. Pero paano nga kaya kung nakapulot talaga siya ng pera? Gagamitin kaya niya ang perang napulot o isasauli ito sa may-ari? Panoorin natin.
Tanghalian na naman. Nahihiya na ako mangutang kay Aling Telma. Sana makapulot ako ng pera. Yung maraming pera. Aling Telma, baka pwede po munang makairam ng 1 kilong bigas at sardinas. Nagugutom na po kasi si Buboy. Di pa po kasi ako nakakapangalakal. Pero pangako ko po, ibabalik ko din po mamaya. Naku, Ana, puro ka na ng utang. Hindi ka pa nga nakakabayad sa akin. Buboy, wala kasing nairam si ate sa tindahan ni Aling Telma pero sama ka na lang sa akin. Mamulot tayo ng mga bote para pag nipapalit na natin, may pambili na tayong bigas, di ba? Sige ate, dadamihan ko ang mga pulutin natin para may mawi tayong fried chicken. Oo, tsaka maraming inihaw na isaw doon sa kanto, di ba paborito mo yon? Sige, ganito na lang. Dito ka muna ha, wag kang aalis. Bebenta ko lang itong mga nakalakal natin para may pambili na tayong pagkain ha. Dito ka lang ha, wag kang aalis. Mahal na mahal ko ang kapatid ko. Oh, ikaw pala, Ana. Oh, ba't mag-isa ka lang? Nasaan yung kapatid mo? Ay, iniwan ko lang po sandali doon. Ito po, pwede pong pakilo na lang po. Ito, one go. Ito lang po, Mang Andoy. Oo, Ana. Mura lang kasi ang bilihan ng plastic ngayon. Oh, sige po. Salamat po, Mang Andoy. Saglit lang, Ana. Ito pala, pansit. Birthday kasi ng anak ko. Pagsaluhan nyo na lang ng kapatid mo. Naku, maraming salamat po, Mang Andoy. Tamang-tama, gutom na po si Buboy. Sige po, maraming salamat po. Ingat, Ana. Buboy? Sino yun? Buboy! Buboy! Buboy!
ba yung punta? Buboy! Buboy, nasa ka pupunta? Buboy! Buboy! Nasa ka mo nagpunta? Sabi ko, huwag kang aalis din eh. Buboy! Dito ka lang pala. Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang aalis doon, ha? Halika na, uwi na tayo. Halika na. Ayaw ko. Ayaw. Halika na. Ito oh, punsit to. Di ba nagugutom ka na? Ito po, kayo po. Lo, gusto nyo? Sige. Salamat. Lolo, naisip ko lang. Sana makapulot tayo ng maraming pera, no? Kung makapulot ka, anong gagawin mo? Siyempre, pambibili ng pagkain namin. Sayang din yun, no? Kahit hindi sa'yo, pambibili mo. Tandaan mo, ang tapat sa kaunti, tapat sa marami. Hindi natin dapat angkinin ang hindi sa atin. Naku po, ang daming pera nito. Sabi na nga ba, makakapulot ako ng pera eh. Ilang araw na rin namin pang pagkain ni Buboy ito. Pero, teka. Hindi akin to eh. Pero, kawawa naman kami. Sasauli ko ba? Naguguluhan na ako. Kuya! Nalaglag niyo po. Ay, oo nga. Maraming salamat ah. Sige po, tabi niyo na lang po sa susunod para hindi malaglag. Ay, teka lang. Para sa'yo. Naku, ang laki po nito, kuya. Sige, para sa'yo yan. Salamat po. Laking tulong po to. Salamat po, kuya. Pagpalain ka naman ng Diyos. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Lucas 16:10. Nakakatuwa to na napanood natin to. Parang lesson at paalala rin to sa atin eh. Kasi, ikaw naghihirap ka nga, tapos nakapulot ka ng something. Pero alam mo naman may paraan para maibalik yun dun sa dun sa may-ari. Ibalik natin. Kasi ikaw nga mismo, alam mo yung pakiramdam na nangangailangan ka. E paano kung yung nakawala ng pera, nangangailangan din? E di naparamdam mo din sa kanya yun, di ba? Yung nararamdaman mo. So dapat, maging kumbaga, empathic tayo. Dapat alam natin yung ilugar yung sarili natin sa lugar din ng iba. Kasi nararanasan natin eh. 'Di ba? Kung nakikita natin, may pagkakataon tayo na wag na natin ibalik. Wala naman nakakakita, wala naman nakakaalam kung hindi ko ibabalik. Tanungin natin yung budhi natin. Back to basic tayo, ano ba yung alam natin na mabuti, 'di ba? Ang alam naman natin na mabuti, magbalik ka nang hindi sa iyo. So, lagi tayong mabalik. Huwag nating hayaan na para paluguran natin yung mga, or bigyang daan natin yung mga masasama, kahit pa sabihin natin maliit lang na bagay yun. Kasi yung dun sa pamaliit-maliit na yun, pag nagpatong-patong yun, tatalunin nun yung mabuti na nasa iyo eh. Kaya dapat, pag may pagkakataon tayo na gumawa ng mabuti, maliit man yan o malaki, i-grab natin. At saka hindi rason yung wala na kasi ako eh, baka dito magpatawad naman ako, di naman masyadong malaki itong kasalanan na ginawa ko. Oo, dapat hindi ganun yung mindset natin. Basta alam mo yung tama, yun ang gagawin mo. Stick ka dun sa principle na nasa puso, nasa isip mo, na binigay sa'yo ng Diyos. Tsaka isa din sa nakita ko dito, ang galing lang din ng gesture na ginawa ng kuya dun sa
dun sa bata na binigyan niya ng pansit. Na parang nakikita niya kasi syempre nangangailangan yung bata, di ba? Parang kung meron naman tayong sobra, ibigay na natin kasi alam naman natin hindi naman lahat po ng pagkakataon kailangan pag magtulong tayo, pera yung ibibigay natin, di ba? Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan pera or 'di ba monetary yung maitulong natin kasi yung parang gagastos tayo sa pagtulong natin sa iba. Marami iba't ibang ways para makatulong tayo sa ibang mga tao. Pwede rin tayo makapagbigay ng tulong sa pamamagitan ng ating lakas at oras. Gaya na lang po ng ilang mga miyembro ng MCGI Youth na nagtulong-tulong upang magsagawa ng cleanup drive sa isang barangay sa Bataan. Tunghayan po natin ang resulta ng kanilang sama-samang paggawa. Dahil sa pagkakaisa po ninyo, naisin yung makatulong sa amin, sa mga ibang barangay din po. Ang sisipag po kasi nila, magiging magandang impluwensya po ito sa mga kabataang kagaya nila na sana makasuporta po sila sa ganitong mga gawain. Ay, siyempre po, yung basura po, medyo natatambak po. Talaki po kasi ng barangay namin, talaga pong madalang pong mahakutan kasi nga, malaki po. Galing kami sa Zambales, medyo malayo siya kung ikukumpara dito sa Bataan. Medyo pagod sa biyahe. Pero pagdating mo dito, nawawala yung pagod kasi alam mo kung bakit ka pumunta sa gawain. Para mapakasangkapan yung sarili mo sa Diyos. Talagang kapag ka umulan ng malakas, alam mong babaha kasi yung drainage nila, maraming basura. Tapos marami na ring mga damo. Isa pa rin yung sa nagkukos ng baha. Kaya buti na lang pinadala tayo ng Diyos sa lugar na to para matulungan natin yung mga kababayan natin. Mayroong mga naglilinis, may nagbubuhat na mga kailangan buhatin, may mga nag-aalis ng damo, may nagwawalis, at saka marami pang iba't ibang bagay. Masarap palang makasama dito. Alam ko kasi magdadrive lang ako pero nung nakita ko, nainganyo lang tumulong. Ano nila, yung eagerness nila maglinis, yung tumulong sa kapwa. Papasalamat nga po kami sa inyo kasi sa totoo lang po, malaking tulong po yan sa barangay namin. Dahil sa pagkakaisa po ninyo, naisin yung makatulong sa amin, sa mga ibang barangay din po. Ang sisipag po kasi nila, talaga pong makikita mo talagang naglilinis sila, yung kanal po talagang, yung binubuhat pa nila tapos talagang nililinis po nila yung kanal. Masigasig po sila sa paglilinis. Talaga pong nakasuporta po sila. Number 1 po yung cleanliness sa barangay Yun po ang malaking maitutulong po natin sa mga kabarangay namin. Kaya sana po, makasama po namin sila sa ganitong mga pagkakataon para di naman po ito sa barangay namin, para po sa kalinisan ng barangay. Sana po hingi po namin yung suporta nila. Magiging magandang impluwensya po ito sa mga kabataang kagaya nila na sana makasuporta po sila sa ganitong mga gawain. Nagpapasalamat po kami, una sa Panginoon, pangalawa po sa inyo, sa mga taga-MCGI. Napakalaking tulong po yun nito sa aming barangay. Nakaka-proud lang talaga na yung mga MCGI youth, yung sinasabi rin ni Kuya Daniel na ang mga kabataan sa MCGI, hindi yan magiging sakit ng ulo, ng lipunan Kasi di ba kita mo, sa mga simpleng bagay na ganyan yung nagagawa natin, nakakatulong tayo sa community, yung ambag natin na para sa kanila, malaking bagay na yun, di ba? Maglinis tayo, katulad nung nakaraan nga din, di ba? Last Friday, yung mga MCGI youth natin tumulong sa isang kindergarten, di ba? Na inayos nila yung eskwelahan, yung buong facility, nung daycare, di ba? So nakakatuwa na involved yung mga kabataan natin sa mga mabubuting gawa na habang bata pa lang nai-instill na sa atin yung mga ganitong klase na alam natin na foundation talaga yung yung youth natin
sa mga ganitong klaseng mga values na hanggang sa pagtanda natin na, di ba, meron tayong difference na magagawa na hindi man sa alam natin sa generation na to na parang medyo marami na talagang problema, sakit ng ulo sa bayan. Pero tayo, let's make a difference. Yun nga yung talagang laging pinapaalala sa atin ni Kuya na maging ilaw tayo ng sanglibutan talaga. Na kahit na anong problema man meron dyan, tayo, stick tayo dun sa paggawa ng mabuti. Kaya salamat sa Diyos dahil meron tayong mga kasamang kabataan, kapatid na talagang nakikipag-isa, nakikipagkaisa sa mga ganitong klaseng gawain. Yan ang ating kagalakan. Tama. Nakakaaliw sa puso. Ang happiness natin. At syempre, dahil Monday ngayon, kumustahin natin ang isinasagawang weekly medical mission ngayong araw sa Doña Orani, Bataan. Naroon po si Sis Camille Malang. Good morning, Sis Camille. Yes, good morning Kuya and good morning rin po sa iyo, Brad Ian. Ongoing pa rin po yung ating isinasagawang MCGI Medical Mission dito po sa Doña Orani, Bataan. Ayan po, nandito pa rin po tayo at patuloy po yung ating pagbibigay ng iba't ibang serbisyo. At dahil hanggang alas 9 po or hanggang 9 a.m. po ay open ang ating registration, patuloy pa rin naman po yung pagdating ng ating mga kababayan na nagnanais pong makapagpa-check up sa ating mga doctors. At kasama nga po sa mga services nating available ay ang medical, dental, and optical services. Dagdag pa po yung ating free legal consultation and free haircut po para po yan sa mga kalalakihan. At Brad Ian, gaya po ng nabanggit natin kanina, may mga umiikot din po tayong mga libreng sakay na tricycle para po sa ating mga kababayan na dumarayo po dito sa ating venue para makapag-avail po ng medical services. At Brad Ian, ngayon po ay kasama po natin yung isa po sa ating mga patient ngayon na dumayo po rito mula po sa Abukay, Bataan. Kasama po natin si Ate Rowena. Ito po si Ate Rowena Apura from Abukay, Bataan. Sige po, pwede po kayong bumati po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan po, Ate Rowena, kumusta naman po yung pagpunta nyo po dito or yung experience po ninyo dito sa MCGI Clinic? Okay naman po. Mabait po lahat ng mga lahat po ng staff, magmula po dun sa may register hanggang sa mga doctors. Maganda po ang serbisyo. Kaya nung pag-uwi ko po nung Lunes, pinamalita ko kagad sa mga kapitbahay ko, sa mga kumari ko, baka may mga nararamdaman kayo, libre pa check up dun. Sabi ko, hindi kayo magugutom, may palugaw, kape, tubig, wala. Ang CR nila parang mall. Sabi, kaya okay na, wala ako masabi. Talagang yung mga kapitbahay ko, inano ko po, mga kumari ko po. Eh yung iba, ako, kasi ang pina-check up ko kasi bakit nangangayayat ako, malakas ako kumain. Ang takot ako kumain. Oras-oras, hindi tuwing 30 minutes, kumakain ako lagi pero bumabagsak yung katawan ko. Ayan po, at ngayon naman po ay pangalawang balik po ngayon ni Ate Rowena para po sa kanyang follow-up check-up. Tama po ba? Opo. Papabasa ko po yung mga resulta. Kasi binigyan po ako ng request para daw malaman kung saan ang gagaling. Baka may seryosong pinanggagalingan yun. Bakit nangangayayat ako? Ayan po, salamat po sa Diyos, Ate Rowena. Ayan po si Ate Rowena po na nakausap po natin. Ayan po, kung gaya po yung sa mga iba po nating kababayan, kung may mga iniintindi po kayong karamdaman na sa tingin po ninyo, hindi normal, gaya po ni Ate Rowena, pwede po tayong magtungo dito sa ating MCGI Clinic para po magkaroon po ng opinion po mula po sa ating mga eksperto po or sa ating mga medical doctors. At bukod po riyan, Brad Ian, as of 7:30 a.m. po, ay meron na po tayong 160 po na total of registered patients dito sa MCGI Clinic, kung saan sa medical consultation ay meron po tayong 40. Sa pediatric consultation naman po ay meron tayong 10. Sa optical checkup with free eyeglasses po ay meron po tayong 26. Sa dental extraction, 54. Dental cleaning, 14 for a total of 68 sa dental po. At sa legal consultation po ay meron po tayong 5. And sa free haircut or libreng gupit po para sa kalalakihan ay meron po tayong 11. At lahat po ng ating mga registered patients or mga kababayan po natin ay ating pong mapapagsilbihan sa awat tulong po ng Diyos. Kasama po ang ating mga
MCGI staffs and volunteers, and syempre po yung ating mga doctors. At mula po dito sa Bataan, iyan po muna ang ating update. Balik po sa inyo, Brad Ian. Maraming salamat, Sis Camille Malang, dyan po sa Barangay Doña, Orani, Bataan. And of course, acknowledge lang din po natin ang ating mga doctors dyan, sina Dr. Catherine Lopez, Dr. Domingo Nomos, Dr. Lala Wenceslao, Dr. Melanie Peña Flor, sina Dr. Manny, Dr. RJ, and Dr. Roselyn Lotok, Dr. Sarina Carlos. At kasama rin po natin sina Sis Ruth Soriano at Sis Joan Mercado para naman po sa mga nangangailangan ng legal consultation. Siyempre, palagi rin pong present ng staff ng MCGI Medical Team, sila Brad Stephen and Sis Lea Campanilla, Brad Raymond Revese, Brad Ryzen Morales, Sis Nora Holanda, Sis Heidi Balderramos, Sis Louie Morial, Sis Emily Laad, Brad EO, and Brad Rob Wenceslao. Salamat po sa Diyos sa mga kapatid natin, talagang tuloy-tuloy yung pagserbisyo sa ating mga kasangbahay. This time, babati naman tayo magsaservisyo sa mga nanonood sa atin at syempre sa ating mga sponsors. We would like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Balibag, Bulacan at Super 8 Warehouse and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex Calvario, May Kawayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. And Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins, and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguraduhin may complete nutrition ka every day with our trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730, also available online in selected Mercury Drug outlets. Siyempre, pasalamatan din natin ang Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang po ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One ang #1 at binabati ko rin si Gatus Karim Palumaria. Good morning sa'yo and happy viewing! Good morning, and we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. At gusto ko lang din pong batiin pala, habol ko si Sis Josie Gatbonton, si Sis Ning Adora, and si Sis Jackie Lou Gatbonton. Yun, nakasama natin last Saturday, no? Maraming salamat po uli sa lahat ng mga nanood sa atin. Simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!